lifting my life to give you everything, to give you everything. I'm lifting my hands, I'm lifting my heart, I'm lifting my life to give you everything, to give you everything. Everything, to give you everything. We're lifting our hands, we're lifting our hearts, we're lifting our lives to give you everything, to give you everything. We're lifting our hands, we're lifting our hearts, we're lifting our lives to give you everything, to give you everything. We're lifting our hands, we're lifting our hearts, we're lifting our lives to give you everything, to give you everything. Okay, so isang magandang gabi sa ating lahat mga kabiyaya. Good evening po, Pastor. Good evening, Gabi po. everyone. Magandang gabi po sa Charito sa lahat. po. Charito po sa inyo lahat. Charito. Good evening, Rosie. Charito po. Okay, so isang magandang gabi ho, Luzon, Visayas at Mindanao, pati yung mga nasa ibang bansa, nag-iibang bansa, mga nasa abroad, pati yung mga nandito rin sa Pilipinas. Lahat po ng mga Pilipino na nakakaintindi ng Tagalog, no? Kasi mayroong Pilipinong hindi nakakaintindi ng Tagalog eh. Okay lang yan, basta Pilipino ka, mag-i-English tayo mamaya, no? Minsan naman nag-i-English naman ako eh, barok nga lang. Ay, nako. Ay, gusto niyo mag-Chinese din ako kung gusto niyo, pwede. Okay, so isang magandang gabi ho sa ating lahat. Maraming salamat po sa mga umaatin ngayong gabi, no? Sa walang sawang pagbibigay ng oras sa Panginoon. This coming April, magto 2 years na tayong magba-Bible study. Yan. Nagdadalawang taon na tayo nag-aaral ng salita ng Diyos via Google Meet. Palakpakan natin ang mga sarili natin, yung mga nagtiyaga, yung mga umaattend dito tuwing gabi.
Salamat sa inyong tiwala mga kapatid. Yun, naiiyak na ako. Ay naku, ay sus. Salamat talaga, napakabuti ho ng Diyos sa atin. Magdadalawang taon na po tayong nag-aaral. 2 taon na rin akong naninigaw. Tapos after few months, pinanganak si Kambing. Ay sus, yung nakikipagdebate lagi sa akin dito. Pag nagsasalita ko, aagawan ako ng mikropono. No? Salamat. Salamat sa inyo mahal na mahal ko po kayong lahat. Hindi ko na mabanggit yung mga pangalan. Okay? Hindi ko na kayo mababanggit. Kasi pag binanggit ko mga pangalan ng isa, kailangan lahat masabi ko, Diyos ko, ang dami nyo, no? Patay tayo dyan. Baka hindi na matapos ang teaching ko kung iisa-isayin ko kayo. Kasi baka magselos kapag binanggit ko yung isa. Mabuting lahat na lang kayo. Lahat ng naandito. Okay? Okay, so for the first time in history, mag-pray muna tayo. Okay lang ba mag-pray tayo? Kapatid, sabi ng iba, yung mga nasa full grace daw, hindi na raw nagpe-pray. Ay naku, sino may sabi sa inyo? O sige nga, mag-pray tayo para no? Pinipintasan ako ng hindi raw nagpe-pray tayo mga nasa Bride of Christ. Okay lang ba? Mag-assign ako ng may mananalangin. Okay lang ba? Sana lahat umuo O sige, ganito lang. Sino kaya magandang manalangin? O sige, kung gusto nyo may mag-volunteer, pwede bang may mag-volunteer na manalangin sa gawaing ito? Okay lang ho ba? Sige nga, type nyo nga po yung yes po sa mananalangin. Opening prayer lang naman. Hulo. O sige, magtatawag na lang ako. Okay, si Bobay Pastor. Ayun, patay ka ngayon, Bobay. Tatawagin kita. O sige, kapatid na Bobay, mag-pray ka nga. Pag-pray mo yung gawain natin. Open naman yung mikropono eh. Okay, sige po. Kapatid na Bobay. Hi, good evening. Hello. Tara, manalangin tayo kapatid. Pangunahan mo kami. Okay. Nakakaya naman ikaw, Emmanuel, Char. Sige lang. Go ahead. Sige po. So let's put ourselves in the presence of the Lord. Lord, salamat po sa oras na to dahil you put us all together. And salamat po sa good news and sa grace nyo and sa salvation. Mhm. And thank you for sending Jesus Christ. Thank you for Amen. saving us. Thank you for everything. Thank you for your guidance, for your protection. Thank you for your goodness po, Lord. And we hope na sana every Saturday ay mas lumalim pa ang aming kaalaman about sa inyo. And continue po to guide Pastor para mas matuto pa po kami. Amen. Amen. Sige, palakpakan natin si Lord. Okay, Amen. glory to God po. Glory to God. Salamat kapatid Thank you po. Thank you Salamat. po. Okay. Okay, palakpakan natin si Lord. Napakabuti niya. Totoo naman mabuti ang Diyos di ba? Natural palakpak tayo, no? Sige. Okay, shoutout sa lahat ng mga nasa ibang bansa rin, ng mga nag-a-abroad. Salamat po sa inyo. Alam ko pong mahirap ang buhay dyan sa ibang bansa. Isang bagay ang mahirap dyan, yung kultura ng Pilipinas, mami-miss nyo, no? Yung bang August 31 pa lang na andyan na si Jose Marichan, yun ang mami-miss nyo dito sa Pilipinas. Okay? Salamat sa inyo ko na mahirap ang buhay dyan. Kasi kalungkutan, medyo nakakalungkot din. Pero ang maganda niya, at least nakakapunta kayo ng ibang bansa. Kami naman dito sa Pilipinas, naiinggit din kapag yung mga nasa abroad, nakakapunta ng Disneyland, nakakapunta ng pag nakikita namin nandun sila sa tapat ng Statue of Liberty. Maraming salamat. Darating ang oras na pagkakalooban kayo ng Panginoon ng opportunity na makapagbakasyon dito sa Pilipinas sa walang kahirap-hirap. At remember, tayo po ay charito. Okay?
Okay, so bago tayo magtanungan portion, ano, meron muna akong munting topic ngayon. Okay. Pwede nyo bang pakitype dyan sa baba kung sino may birthday ng March? Oh, yung mga may birthday ng March dito. Type nyo lang dyan ha. Para ano naman, mabati naman kayo ng Happy March Day. Eh hindi, Happy Birthday. Ay, yun. Okay, happy birthday kay Via Esguera. Palakpakan natin si Lord sa kanyang kaarawan. Oh, mga birthday ng March. Si Arineo Layug, happy birthday po this coming March. Salamat po. Dinagdagan ng Diyos yung ano nyo, yung edad nyo. Oh. Okay, so ano pa, si Jason Kaakbay, happy birthday po sa iyo kapatid this month. This is your birth month. I speak blessings po sa mga may birthday this coming March, no? Sino pa ba? Si Herman Sapiendante, happy birthday po sa March 7. Next week. Oh, next week. Oh. Si Maricena, happy birthday. March 27, isa kong birthday. March 27 yung isa kong birthday pa si Maricena. Dalawa birth certificate mo kapatid. Okay lang yan. The more the merrier, para sure lagi may birthday, no? Eh ano ba talaga? Ano ba? Basta happy birthday lang sa iyo kapatid na Maricena sa March 27. Okay? Dagdag ng edad po yan, no? Maraming salamat. Sino pa ba yung mga may birthday dito? Mirna Nadorata, happy birthday sa iyo this March. More blessing po sa inyo. Oh. Si Y.S. Guerra, nasabi ko na, yung March 12 pala siya, si Y.S. Guerra. Type nyo lang, no, kung kailan ang birthday nyo, kung March, anong petsa, no, para nang sa ganun, masabi natin. Oh. Sige nga, ebidensya nga, pati nga ng birth certificate. Joke lang. Ako po, Pastor Cyril Romero, happy birthday this coming March 29. Okay. Sa lahat po na may birthday ngayong March, no, nawa ang aking panalangin ay patuloy na maayos na kalusugan, pabor ng Diyos ay sumayin nyo. Actually, nangyari na nga, may pabor na ng Diyos. Pero I speak life pa rin. Dahil syempre, birthday nyo. Magpapansit naman kayo. Ay, paano? Papansit kayo parang mababuhay palalo, no? Okay, so start na tayo ng ating pag-aaral. Kung napapansin nyo ngayon sa screenshot, so baka sa anniversary meetup. Anniversary. Anniversary ng Bible study natin. Kailan ba yun? Alam ko, pagkakaintindi ko, April 1 yun eh. Alam ko eh. Meet up. Sige. April 1 mga kapatid. Next April 1. Yun yung ating anniversary ng Bible study natin. 2 years na po tayo nag-aaral. 2 years na po akong naninermon dito. At 2 years na rin yung kambing dito. Sige na, start na tayo, no? Ito topic natin, Japanese belief. Sino yung mga nasa Japan dito? Type nga amen, yung mga nasa Japan. Mga nasa Japan. Alam ko yung mga nasa Japan dito, si Ate Hill, yan, si Neng. Si Ate Shona, no, sa Punga, nasa Japan din to mga to eh. Ito mga Japanese. Okay, so alam nyo, merong mga paniniwala ang mga Japanese na ang tawag dito ay kotodama or kototama. Sabi kasi dito, no, kotodama, what is kotodama? Merong paniniwala mga Japanese na kotodama, it refers to a Japanese belief, sabi dyan, that mystical powers dwell in the words and name. English translation includes soul of language, spirit of language, power of word, magic word, or sacred sound. Naniniwala ang mga Hapon, yung kanilang kultura sa Japan, na yung kapangyarihan daw ng pananalita. Naniniwala sila na yung tinatawag na mystical powers dwell in words and name.
Kapag ang pangalan mo, halimbawa pangalan mo Gunggong, pinangalan sa iyo Gunggong, Gunggong ka nga habang buhay. Oh, 'di ba? Ganun ang paniniwala nila. Kaya kung maaari mga kapatid, kung magpapangalan kayo ng anak nyo, no, dapat akma doon sa mangyayari. Halimbawa, pinangalanan nyo ng anak nyo ng David. Sa mga Hapon, pag sinabing, pag ang pangalan mo ay ano, yun yung magiging role mo sa buhay. Yun yung mangyayari sa'yo. Okay? Naniniwala din sila hindi lang sa pangalan, may kapangyarihan ang kanilang pangalan para maging destinasyon ng buhay nila. Naniniwala din sila dun sa mystical powers dwell sa mga pananalita natin. Mga pananalita. Yung pangalan, halimbawa, ang pangalan mo, Grace. Asahan mo, kapag ang pangalan mo ang Grace, ayon sa mga Hapon, kung ano yung pinangalan mo sa tao, yun ang mangyayari sa kanya. Kaya tinan mo, yung mga Grace talaga, mga pinapangalan ng Grace, sila yung yung graceful, palabigay, laging nanlilibre, laging, alam mo yun, laging nagpapakain, kasi Grace nga oh. Meron din naman po Charito. Tingnan niyo yung mga pangalan, pag pinangalanan mo ng Charito yung tao, blessed and highly favored. Pag pinangalanan mo ng Sandamakmak, ano ba pangalan mo Sandamakmak? Sandamakmak talaga yung mangyayari sa iyo. Ayon to sa belief ng Japanese, okay? Alam niyo dati mga kapatid, no, meron kaming pangalan ng pusa. Lagi namin pinapangalan ng Bekbek. Alam niyo yung Bekbek? B-A-K, B-A-K. B yun mga kapatid, B as in baboy, kaya Bekbek. Okay. Nung nagtataka kami, bakit pag pinapangalanan namin ng pusa namin na Bekbek, laging namamatay kaagad. Mapa-aso, ano yun? Tapos nung ni-research namin yung meaning ng Bekbek, sa salitang Arabo pala, pag sinabing Bekbek, bula. Ano, bula? As in bula. Alam niyo yung bula? Sa panaglalaba tayo, di ba? Susulpot, mawawala. Di ba? Yung bula, parang bulang nawawala. Bubbles, sabi ni Princess Almonte. Salamat. Kaya pala, simula nun, hindi na kami nagpapangalan ng Bekbek kasi gustong-gusto ko kasi yung Bekbek dati. Mula nun, hindi ko na pinapangalan. Nung isang pusa namin dito, pangalan 11. Alam niyo naman ng 11 sa Mobile Legend, matapang. Ayun, ang tapang nitong pusang to. Nangangagat ng nangaaway. Kasi depende yon. Ayon to sa belief. Pastor Edwin, ano connect niyan? Mayroon bang sinasabi ang Bible regarding dun sa power of words? Actually, ang totoo niyan, ugali ho ng Diyos yan na kung ano yung sinasabi natin, kung ano yung bukang bibig natin, nangyayari. Basa tayo. Basa. Alam naman natin yun sa paniniwala ng mga Hapon. Pero in our reality of life, tayo din naman, di ba? Kahit hindi tayo Hapon, bakit nangyayari yun? Tawag doon Kotodama. Yung Kotodama, alam nyo, nasa Bible yan Paano ko sabihin ko sa inyo na nasa Bible ang Kotodama ng paniniwala ng Hapon? Alam na natin to Numbers 14:28 ang sabi, no? Habang buhay akong si Yahweh, gagawin ko sa inyo ang narinig kong gusto ninyong mangyari. Sa ibang translation, tingnan natin. Buhay akong si Yahweh, gagawin ko sa inyo ang narinig kong pinag-uusapan nyo. Kapag pinag-uusapan, pananalita to So, biblical. Di ba? Kaya pag nagsalita ka ng word sa araw na ito ng negatibo, talagang mangyayari nga sa iyo yun. Kasi ugali ng Diyos yun. Ugali ng Diyos yun Hindi to hindi porke Hudyo kausap dito. Kasi ang dito,
ugali ng Diyos. Diyos na manlilikha. Sabi, habang buhay akong si Yahweh, gagawin ko sa inyo ang naririnig kong pinag-uusapan nyo o sinasabi nyo. Tingnan natin sa ibang translation din. I swear that surely as I live. Sino daw yung surely as I live? Si Jesus, yung Lord. I will do to you just what you have asked. I, the Lord, have spoken. Oh. Oh. Ugali niya yun, mga kapatid. Oh. Kaya tinan nyo, no, tayo ay nilikha ng Diyos ayon sa kanyang larawan, ayon sa kanyang wangis, ang sabi sa Genesis. The reason why our words are very powerful kasi kagaya din natin ang Diyos ay nilikha tayo sa kanyang larawan. And remember, ang Diyos pa nagsalita, nangyayari din. Oh, di ba? O, ang sabi sa Genesis, di ba? O, Genesis tayo, mga kapatid. Wait lang. Oh, no sinabi ng Diyos na Genesis 1:1, nang pasimula pa nilikha ng Diyos ang langit at lupa, ang lupa ay walang hugis sa inyo, dilim mo bumabalo sa kalilang kumikilos ng Espiritu ng Diyos sa ibabaw ng tubig. Nang sinabi ng Diyos, magkaroon ng liwanag at nagkaroon nga. Oh. Sinabi lang ng Diyos. Sabi naman ng mga scientists, na-create daw ang universe sa Big Bang. Big Bang theory daw, Big Bang. Nabigla lang sumulpot at naging order na tumamang order ng Saka nakakita ng ganun, Oh. Actually, nung nagsalita ang Diyos, nagkaroon ng bang. Nangyari. Kaya yung Big Bang Theory, totoong nangyari yon. Pero ayun ay ayon sa sinabi ng Diyos. Kaya nagkaroon ng Big Bang. Okay, Big Bang. Alam niyo yung Big Bang? Hindi yung chocolate, yung sinasabi ko. Iniwala ng mga scientists na create daw ang universe sa magitan sa malaking pagsabog, and then lahat ng bagay ay aksidente na lahat. Di ba? Ang mga scientists di naniniwala sa Diyos yun eh. Pero doon nagsimula. Hindi nila alam, nagkaroon nga talaga ng Big Bang talaga ang buong universe kasi sinabi ng Diyos, magkaroon ng universe, karoon ng langit, karoon ng liwanag. Ngayon, nilikha tayo ng Diyos ayon sa kanyang larawan, ayon sa kanyang wangis. Di ba? Ngayon, saan sa Bible pa yan? Another verse sa Bible na nagpapatunay na yung pananalita natin ay makapangyarihan na. Yung kapangyarihan ng salita natin bilang tao. No? Kawikaan. Kawikaan. Nasa Old Testament pa lang tayo, wala pa tayo sa New Testament. Proverbs. Kawikaan 18 or Proverbs 18 verse 21. Sabi rito, ang buhay at kamatayan ay saan daw? Sa dila nakasalalay. Grabe to. Makikinabang ng bunga nito ay dito ay nagmamahal. Sinabi na ng Biblia na ang buhay at kamatayan, life and death ay nagsisimula daw sa ating pananalita. Makakapatay ka pa, kapatid, sa pananalita mo lang. Diba, may nakaaway ka, sinabi mo, mamatay na sana yan. Talagang mangyayari nga yun. Posibleng mangyari yun. Okay? So yung mga kapatid, focus tayo rito. Yung pananalita mo, pag sinabi mo, mangyayari talaga. O sino may sabi? Yung Biblia may sabi. Ako ba may sabi? Posible ba talaga yung pastor? Yes. Yan Bible po may sabi. Ang buhay at kamatayan daw ay sa dila nakasalalay. But sino walang dila? Wala tayo may dila eh. Kahit unbelievers, yes. Sabi rito eh. Sad to say, lahat ng tao ganyan.
Kaya hindi ako naniniwala dun sa, halimbawa, no, sinabi mo, ay, next year, mag-aasawa kayo, tapos nangyari. Tapos sasabihin mo, prophecy ng Diyos yun. Hindi prophecy ng Diyos yun. Binigkas na kasi ng labi mo. Oh. So ngayon, ang tanong, ano implication nito sa atin? Ano ang sinasabi ng New Testament naman regarding dito? Oh, walang sinabing ganyan si Pablo masyado, no? Pero si Apostol Santiago, may sinabi diyan. Basahin natin. James. Si James naman pakinggan natin. Actually, si James kasi, sa Kristiyano naman siya nagtuturo. Bagamat Hudyo yung kausap niya. Pero marami kayong matututunan sa sinasabi niya regarding dun sa kung sino tayo mga tao. James. Sana ba yung James? Nawawala yung James ko mga kapatid. Ayun. Yung James ko nagbabasketball yata. Wait lang. Sabi nito, ito basahin natin, no. James chapter 3 verse 2, patuloy, no. Sabi dito, tayong lahat ay nagkakamali sa iba't ibang paraan. Ang sino mang hindi nagkakamali sa kanyang pananalita ay isang taong ganap at marunong magpigil sa kanyang sarili. Sinasabi ni Apostol James dito, lahat tayo nagkakamali, di ba? Oh. Oh. Kaya ang sino mang hindi nagkakamali sa kanyang pananalita ay isang taong ganap. Walang perpektong tao, lahat nagkakamali tayo sa pananalita natin. Okay? Lahat nagkakamali. Hindi maiiwasang magkamali sa pananalita. Pero hindi tayo perpekto mga kapatid. Okay. 3, sabi dito, kapag nilagyan ng pakagat ng bibig ng kabayo, ito'y napapasunod natin ang napapabaling saan man naisin. O ano naman kunik nitong kabayo na to? No? Sabi, alam niyo yung mga kabayo, di ba? Yung mga kabayo, pag nilagyan mo ng parang bukado yung bunganga ng kabayo, di ba? Yung mga nagkakalesa, no? Sino ba naranasan magkabayo rito sumakay sa kalesa? Di ba yung nagda-drive, hinahatak lang niya yung bunganga ng kabayo kung saan nakakapunta. Napapasunod natin, napapabilang saan man natin naisip. Kasi nung panahon pa ni Apostol James, siyempre ang panahon nun, kabayo pa ang sasakyan nun, no? Oh. So, ano connect nun? Ang connect, maliit na bahagi lang tong anong buka ng kabayo na to, pero napapasunod yung kabayo. Tapos, pagdating ng verse 4, tingnan ninyo daw ang barko. O, nag-example naman siya, metaphor uli, barko. Kahit na ito'y napakalaki at tinutulak na malakas na hangin, ay naibabaling ito saan man naisin ng piloto. Sino nagda-drive? Piloto. Paano ang ginagawa ng piloto? Sa pamamagitan ng napakaliit na timon. Gusto mo yung timon na yun yung ano, yung parang, alam niyo yung sa mga pirates, yung mga malaking manubela na merong ano, parang spike yata yun eh. Nakikita ko yun sa One Piece eh. Yung bilog siya. Tinutukoy ni Apostol James dito. So, maliit na bahagi, pero maraming nagagawa. Okay. O ngayon, ang logic dito, pagdating ng verse 5, sinabi ni James kung ano ito, ano ibig sabihin. Sabi rito, verse 5, gayan din ang dila ng tao, maliit na bahagi lamang ang katawan, ngunit napakalaki ng nagagawang kayabangan. Isipin na lamang ninyo kung paano napapalagablab ng isang maliit na apoy ang isang malawak na kagubatan. Totoo yun. Yung nangyari sa California na sunog, nagsimula lang naman yan sa maliit na sunog, di ba? O nasunog ang buong ibang mga syudad ng California. O, di ba? Yung Hollywood, etc. Yung, basta alam niyo na yung mga nasunog. O maliit na bagay, nagsimula lang yan sa isang apoy. Ganun din daw yung dila daw natin. Okay. So ano ibig sabihin ni Apostol James dito? Makapangyarihan talaga ang dila natin. Kung ano yung sinabi natin, yun ang mangyayari sa atin. Verse 6, ang sabi, ang dila ay parang apoy, isang daigdig ng kasamaang
nagpaparumi sa ating buong pagkatao. Grabe, no? Anong tinutukoy ni James dito? Connected to doon sa mga bagay na kung ano yung sinasabi natin, yun ang mangyayari talaga sa atin. Ito yung sinasabi ni James. Kasi ang example niya dito, yung parang apoy ito na kayang sunugin ng buong kagubatan sa isang malit na posporo lang. O malit na apoy lang, kumbaga, no? Hindi pa pala uso yung posporo nung araw. O, basta malit na apoy lang. O, kaya niya sunugin. Ganun din daw ang dila daw natin. Na kung ano yung sinasabi natin, kaya niyang sirain ang buhay natin. So, magitan lang ng kung ano yung sinasabi natin. At sinasabi nga sa kawikan, di ba, ang dila ay dito nakasakalalay ang buhay at kamatayan. So, ibig sabihin mga kapatid, napaka-powerful pala ng mga sinasabi natin. Totoo pala yung paniniwala ng mga Hapon na Kotodama. Yun nga lang, hindi alam ng mga Hapon na bagamat paniniwala lang nila yun, hindi nila alam involved ang Diyos doon. Yun lang pagkakaiba natin sa Hapon. Okay? Hindi alam ng mga Hapon na, ganun talaga ang Diyos. Kung ano yung sinabi mo, yun ang mangyayari sa iyo. May Diyos na nagpapatupad, may master director ng buhay. Ibig sabihin mga kapatid, kahit anong sabihin natin, mangyayari. Sabi ni isang kapatid natin, what your mind believes, your body achieves. O, yan yung mga kasabihan ng tao talaga. Pero oo, right. Logically, kung ano sinabi mo, mangyayari sa iyo yun. Sabi dito, no, ang apoy nito ay mula sa impyerno at sinusunog ang lahat sa buhay ng tao. Pwede ka palang dalhin sa impyerno nito eh. Itong dila natin, in what way? O mag-preach ka ng maling gospel. O, yari ka. Go to hell ka. Anathema. Kaya nga yung mga nagtuturo ng maling gospel, you will go to hell pag maling gospel eh. Ito yung sinasabi ni Apostol James na pwede kang dalhin ito sa impyerno. Sabi ni Manuel Loquero, ang dila ay sarili mong propeta. Yes. Kaya akala natin nagyayabang pa tayo dati. Uy, na-prophecy ko sa'yo, nangyari to. Talaga nangyari kasi sinabi mo eh. Oh. Sinabi mo. Oh. Sabi lahat ng uri ng ibon at hayop na lumalakad o gumagapang ay nakatira sa tubig na kanyang paamuuin at talagang napapaamo ang tao. So napapaamo daw lahat ng hayop. No. Ngunit, ano sabi ng verse 8? Ngunit walang nakakapagpaamo sa dila. Ito ay kasamaang hindi mapigil at puno ng kamandag na nakamamatay. Masama pala ang dila, kapatid, kapag mali yung paggamit mo talaga. Ito lang. Kaya mula ngayon mga kapatid, huwag na kayo magsasalita ng mga bagay na makakasira sa inyong buhay. Guys, hindi ko sinasabing perfecto ako dito. Lahat tayo dito eh. Lahat tayo dito tatamaan. Kasi araw-araw eh, di ba? Sabi ni Noami Ong, law of assumption. O, yan yung mga kasabihan ng tao, mga kapatid eh. Kasabihan ng tao. Pero in reality, itong sinasabi ng Bible. Ang sabi ng Bible, ito ay kasamaang hindi mapigil at puno ng kamandag na nakakamatay. Okay? Kapag sinasabi natin isang bagay, yun ang paniniwala natin. So ano nag-a-activate doon? Yung sinabi mo o yung paniniwala mo? O yung paniniwala mo, yun ang mangyayari sa'yo. Sinabi na ng Diyos yun eh. May Diyos. Kasi ang dahilan ng lahat ng ito, ugali kasi ng Diyos na kung ano yung sinabi mo, yun ang gagawin niya sa'yo. Hindi na yata ako mag-aasawa. Talagang hindi ka na mag-aasawa. Sinabi mo eh. Hindi na ako liligawan ni ganito. Hindi ka na nakaliligawan. Hindi ka na maliligawan. Talaga.
Oh, sabihin mo pa, mangyayari talaga sa'yo, wala naman liligaw sa'yo kahit 69 years old ka na. Sinabi mo eh. Ah, buwisit naman tong buhay na to. Eh, talagang buwisit, magiging buwisit ang buhay mo. Sinabi mo eh. Bakit? Ugali ng Diyos na kung ano yung sabihin mo, yun ang gagawin niya sa'yo. Tingnan niyo yung mga Israelita. Ang Diyos, bago mag-Exodus chapter 19, Exodus 18 pababa, ang Diyos nabubuhay sa grace. Grace ang ginaganti ng Diyos sa Israel. Biyaya, kaya maganda ang buhay nila. Kahit magreklamo sila, hindi sila pinaparusahan. Ilang beses silang nagreklamo na walang tubig, walang makain, laging sinisisi si Moses, pero ano ganti ng Diyos? Pinapakain sila bago mangyari yung sinabi nila eh. Basahin na natin Bigyan ko kayo ng halimbawa yung nangyari sa Israel, Exodus. Alam niyo to mula chapter 1 puro biyaya ng Diyos eh. Pagdating ng 19, eto nangyari Magkakaroon na ako ng HC Kawasaki. So be it. Amen ako sa iyo, Mang Pedro. Magkakaroon ka talaga niyan. So be it. Ayun, nagsalita na rin ako. Antayin mo lang kapatid kung maiinip. Okay? Sabi, yung mga Israelite kagaya niya, sa nagsimula ang kautusan? Laging sinasabi ng mga sabadista nating kaibigan na yung kaibigan natin na sabadistang vlogger, hindi na ako binablog kasi mas marami na siyang subscriber sa akin. Magto 200k na siya kaya hindi niya na ako kailangan. Okay. Okay. Eh, pakiwari ko lang naman yun. O yung mga sabadista na ayun, ang sabi nila, bakit binigay pa ng Diyos ang kautusan? Ko lang makakasunod. Hindi nila alam, yung kautusan, hindi naman ng Diyos ang may pakana niyan eh. Sino may pakana ng kautusan? Eto, basahin natin. Tingnan mo, ito sabi ng Diyos bago dumating ang kautusan ang Diyos sabi rito kung susundin ninyo ako at magiging tapat sa ating kasunduan, wala pang law. Ang kasunduang sinasabi rito ng Diyos, yung kasunduan ng Diyos sa Israel, sa magitan ni Abraham. Yung kasunduan ng Diyos kay Abraham na pagpapalain niya ang kanyang mga inapo. Grace. Okay? Grace po yun. Makinig kayo dito mga kapatid. Dito nagsimula ang kautusan eh. Kaya magiging bayang hinirang ang buong daigdig ay sa akin, ngunit kayo'y tinatangi ko. Grabe, ang lambing. Tingnan niyo mga kapatid, ang lambing-lambing ng Diyos dito sa verse 5. Kung aalalahanin niyo lang yung kasunduan ko kay Abraham na kayo'y pagpapalain ko, kayo magiging bayang hinirang at ang buong daigdig ay sa akin, ngunit kayo'y aking itatangi. Mahal na mahal ng Diyos ang Israel. Kung kayo'y gagawin kong isang kaharian ng mga pari at isang bansang banal. Wherein mangyayari nga to sa eternity pa. Pero the point is, ang ganda-ganda ng sinasabi ng Diyos sa kanila. Yan ang sabihin mo sa mga Israelita. Sinong kausap dito ng Diyos? Si Moses. So pinapasabi ng Diyos kay Moses na ito ang gaganda, flowering words, nakakakilig na mga pananalita. Kaya yun ginawa ni Moses. Kaya tinipon ni Moses ang mga pinuno ng Israel at sinabi ang lahat ng inuutos sa kanya ni Yahweh. Inuutos ba? Parang duda ako dito. Tingnan natin sa King James. And Moses came and he called the elders and laid on their faces word the Lord had commanded him. Pagdating ng verse 8, eto ang reply ng mga ang babait. Sila na may sabay-sabay na sumagot, susundin namin ang lahat, tinamo lahat daw, ng inuutos ni Yahweh.
Utos daw. Sino may sinabi ng Israel dito? Lahat daw ng utos. Ang sinasabi lang naman ng Diyos dito na kasunduan sa kanila utos. Ito nag-trigger sa Diyos, lahat daw ng inuutos. Ibig sabihin nito, kung titingnan mo to sa original na Hebreo, yung lengguwahe, yung tono ng pananalita, yung intonation nito, kasi ang mga Hebreo, hindi lamang sila nagsusulat ng grammar, pati kung paano sinabi, pati yung tono. Lahat sila talaga nagsasabi, willing kami mag-perform. Willing kami sumunod sa utos lahat. Ito lahat oh. Tingnan natin sa King James para mas malinaw. And the people answered together, and all that the Lord had spoken, we will do. O tingnan natin sa Greek, yung spoken dito. Abar, subdue, destructive sins, arrange. Oh, mas malala pa sa commandment to. Nakalagay all. Lahat, tama yung translation din ng Tagalog. Susundin namin lahat ng inuutos ni Yahweh o inutos ni Yahweh. Tapos si Moses ay nagbalik kay Yahweh at sinabi yung tugon ng tao o tugon ng Israel. Ngayon tinan nyo, no, verse 9, na iba na ang mood ng Diyos dito. Sinabi ni Yahweh kay Moses, magsasalita ako sa inyo mula sa makapal na ulap upang marinig ng mga tao na sila naniniwalang sa iyo habang panahon. At sinabi nga ni Moses kay Yahweh ang pasya ng tao. Sinabi ni Yahweh kay Moses, sabihin mo sa mga tao na ianda nila ang kanilang salita mula sa araw na ito hanggang bukas. Kailangan nilang laban nila ang kanilang damit at tumanda sa makalawa sapagkat akong si Yahweh ay bababa sa bundok ng Sinai para makita ng tao. Lagyan mo ng hangganan ng paligid ng bundok at sabihin mo sa kanila na huwag aakyat sa bundok. Na iba yung mood ng Diyos dito, no? Ano nag-trigger sa Diyos, di ba? Nihawa ka na anumang nasa loob ng hangganan. Sino mang gumawa nito ay papatayin sa pamamagitan ng bato, sibat, tao man o hayop. At sino mang patayin ng ganitong dahilan ay huwag ding hahawakan kapag narinig ninyo ang mahabang tunog ng trompeta. Oh, grabe na, lanan, nabago na. Diyan nagsimula ang law. Gusto nyo ng utos? Makapangyarihan ng pananalita natin. Gagawin ko sa inyo yung gusto nyo mangyari. Utos pala. Kautosan tayo ngayon. O, simula na nun, tinan nyo, nagkakaloko-loko ng buhay ng mga Israel. Nagkakawindang-windang. Pag hindi sila sumusunod, puro parusa. Pareho ng reklamo pagdating ng ng bilang, pareho ng reklamo. Wala bang tubig dito na mainuman namin? Ang ginawa ng Diyos, nagpalabas ng ahas. Tinuklaw yung mga tao. Ngayon, nagreklamo ang mga Israel. Ano gagawin namin? Ang ginawa ng Diyos, sige, gumawa ka ng serpent na ginto. As yun naman tumingin doon, hindi matutuklaw ng ahas. Yun yung sunod na nangyari doon, mga kapatid. So saan nagsimula ang lahat? Sinabi nila, sundin daw nila yung kanilang utos eh. Ang Diyos masunurin, mga kapatid. Kaya lang naman na let thy will be done na naririnig natin sa mga Old Testament kasi nga under the law na sila. Kailangan mo sumunod sa Diyos. Pero kung tutusin mga kapatid, ang Diyos, ino-honor yung pananalita natin. Ang linaw sa bilang, di ba? Gagawin ko sa inyo ang binubuka ng inyong bibig. So ngayon tayo mga Kristiyano, ano implication nito sa atin? Totoo yun, nangyayari sa atin to, lalo na tayo mga Kristiyano. Lalo tayo mga Kristiyano, tayo tinubos ni Kristo, lalo tayo naging makapangyarihan. Kaya makapangyarihan ng mga sinasabi natin. Kaya nga sabi dito ng isang kapatid natin, no, kaya ingat sa pagbibitaw ng salita. Ngayon, kapag sinasabi mong ikaw ay charito, mangyayari nga sa iyo yun.
I am Charito, I am blessed and highly favored. Kaya nga tayo nagsasalita ng ganun eh. Kasi gusto nating mangyari yung sa buhay natin at wherein nangyayari nga yun. Tingnan niyo mga sarili niyo, nagtatabaan na kayo. Oh. Tumataba tayo. Oh. Kasi kakacharito natin. Ay, sus. Charito pa mo. Tingnan niyo tumataba na kayo. Basta paano hindi ako tumataba? Ay, naku, antayin mo. Laki na ng tiyan, oo. Kagaya ko, malaki na rin ang tiyan ko, mga kapatid. Yung mga nakakita sa akin kanina. Siguro naman nakikita nyo na para akong buntis, no? So, ano ang ano dito, mga kapatid? Ano implication nito sa atin? Mag-ingat tayo sa mga sinasabi natin. Kapag may mga bagay na nangyayari sa atin na hindi maganda, huwag mong banggitin. Ay nako, tumataas na yata yung BP ko. Mai-stroke na ako. Ay nako, taas na ng sugar ko. Pupunta na ako ng ospital. O yun, tumataas lalo BP mo. Nagwa 180 ka na. O ano. Oh. Ay nako, ayoko na. Hindi ako sasagutin ni kapatid. So, talagang hindi ka nga sasagutin yan. Hindi ako pogi. Pangit ako eh. Kaya hindi ako. O talagang papangit ka lalo. O, ano, sige, salita ka pa. Salita ka pa, pangit ka. O, mangyayari nga, pangit ka talaga. Ay, busted na ako. O, talagang busted ka talaga. Kaya dapat lagi nating sasabihin na ako ay anak ng Diyos, ako ay may pera lagi, hindi ako mawawalan ng pera. Mangyayari talaga sa yun. Actually, yun ang lagi namin ginagawa mag-asawa. Lord, lagi ako may pera, Lord. Lagi ako may pera. Nangyayari nga. Ito ngayon ang maganda sa good news. Dahil ang tao, naintindihan na natin ano, na makapangyarihan pala yung dila natin, dito papasok yung gospel. Ito na. Oh. Yun ang dahilan kung bakit nasulat sa Bible yung mga ganito. No? Halimbawa, Hebrew chapter 9, verse 12. Halimbawa to, no? Sabi rito, no, minsan lamang pumasok si Kristus dakong kabanal-banalan at sapat na, hindi dugo ng kambing. Ano daw, para mapatawad tayo sa ating mga kasalanan magpakailanman. Naisulat to para ano? Para panampalatayanan. Kaya lagi natin sasabihin na sinabi ng Biblia, Hebrew 9:12, na ako'y pinatawad ng Diyos forever. So I believe, I confess that I'm forgiven forever. So be it, ang Diyos, tatatakan niya yan, mangyayari nga sa iyo yan. Forever kang ligtas. Oh. Kaya nga may finished work of Christ para yun ang ating sabihin. Ngayon, kung sasabihin mong nawawala ang kaligtasan, mawawala kaligtasan mo, kapatid. Sige pa, magsalita ka pa ng ganyan. Ay, nabubura ang pangalan ko sa aklat ng buhay. O talaga mabubura nga. Sige. Oh. Nagdeklara na nga si Kristo na kayo'y pinatawad, magpakailanman, sasabihin mo, present lang ang kalang pinatawad. O talaga mangyayari nga sa iyo yan. Kasi nga ano, bakit? Ano ang dahilan ng lahat? Ugali kasi ng Diyos na kung ano yung sabihin mo, yun ang mangyayari sa iyo. Na wherein, in the first place, yan ang tinuturo, na, yan din ang paniniwala ng mga Japanese. Ang tawag po dyan, Kotodama. Kaya yung Kotodama, nasa Bible. Yun nga, ang mga Japanese, naniniwala sila from nothing. Pero tayo, sinabi na ng Diyos yun, ugali talaga ng Diyos yun. No, kung ano yung sinabi mo, yun ang mangyayari sa iyo. Palakpakan nga natin si Lord. Kaya sabihin nga natin sa sarili natin, I am Charito. I am blessed and highly favored. Ako'y pinagpalat, pinaburan ng Diyos. Ako'y pinatawad. I am forgiven. I am holy. Ako'y pinagaling. Oh.
I am holy forever. I am forgiven forever. Ano ang basehan natin? Dahil kay Kristo, because of Christ has done. Oh. Yes, yayaman ako. Bakit? Hindi kalooban ng Diyos na yumaman ka? O bahala kayo sa buhay niyo kung gusto niyo maghirap. Actually, yun nga sinasabi namin araw-araw eh. Oh, et cetera, et cetera, et cetera. Lagi namin sinasabi. Puno kami ng peace of mind dahil kay Kristo. Mapayapa ang buhay namin. Wala kaming sakit. Wala kaming diabetes. Wala kaming high blood. Wala kaming kung ano-anong sakit. I am rich and godly. Tama. Oh. In Christ, I am billionaire. So be it. Paniwalaan nyo. Oh, ano basehan natin? Yung finished work of Christ. Biro mo, no? Yung walang basihan, nangyayari, lalo na kung may basihan ka, ang basihan mo yung sinabi ni Kristo, lalong mangyayari kasi yung Diyos sumasang-ayon sa sinasabi mo dahil yun din ang kanyang nais. Kung yung mga bagay nga na ayaw ng Diyos na mangyari sa'yo, nangyayari dahil sa sinasabi mo mangyayari. Yung pa kayong bagay na dineklara na ng Diyos. In Christ, I am complete forever. Pero ang paborito talaga ng lahat, charito no? Sige, charito. Okay? So, yun lamang po. Sana may matutunan tayo. Sa susunod, mag-ingat tayo sa mga sinasabi natin. Speak life sa ating mga taong gusto pa ng pagpalain. Kaya minsan pag may nakakausap ako, lagi kong sinasabi ay speak life, speak more blessing, triple financial provision. Pagpalain patuloy ng Diyos ang inyong mga negosyo. O ngayon, magsasalita ako sa inyo ngayon. Lahat ng mga umaattend dito, 146 people na naandito, ay speak life sa inyong lahat. Say amen para mangyari sa inyo. I speak blessing sa inyong buhay. Payapang buhay, walang problema, walang paghihirap. I speak unto you. In Jesus' name. Walang hassle, walang problemang darating sa inyo sa pangalan ni Jesus. Typing amen is enough para marinig ng Diyos yung mga sinasabi natin. I speak blessing to your family. Mga kaapu-apuhan nyo, kung magkakaapu pa kayo, aabot pa tayo ng rapture dyan, pwede. Lahat tayo aabot ng rapture, walang mamamatay sa atin. I speak in Jesus' name. Okay? Okay. Claim it. Claim it. Mangyayari yan. Mangyari at nangyari na nga. Actually, may basihan naman tayo. Walang maghihirap sa Bride of Christ TV. Wala. Walang maghihirap dito. Mga umaattend dito, I speak life to you. Yung amen yung yan, inulit nyo lang yung sinabi ko, kaya mangyayari talaga sa inyo yan. Ano ang sikreto? Just to believe. Bakit? Ano yung basihan natin? Kasi sinabi na ni Kristo yan eh. Sinabi na ng Bible yan eh. Yun ang basihan natin. Ang maganda, may basihan yung mga sinasabi natin. Sabi nga dito, no? He hath made us. Dapat hindi accepted to, dapat highly favored. He has made us highly favored in the beloved. Ang basihan natin, Ephesians 1:6, mga kapatid, yan ang aking basihan. Sino na itaas? Si Kristo. Sino bida? Si Kristo. Si Kristo lang ang nagpatupad niyan. Hindi natin kaya matupad yan. Si Kristo lang. Si Jesus ang bida. Amen.
Oh, siya yung ating dapat iniidolo, sinasamba, tinataas sa buhay natin. Malaki ang utang na loob natin sa ating Panginoong Hesus, kundi dahil sa sakripisyo niya, hindi tayo ganito dapat ngayon eh. Kaya Christ is enough. Huwag na kayo magsalita ng ng mga pagsubok. Totoo na sa Bible may pagsubok. Kung yun ang huwag na kayo magsalita ng ganun. You declare what you believe, hindi na mangyayari sa inyo yun. Para payapa ang buhay. Okay? Lord, panalangin ko, huwag mo na akong daanin sa pagsubok, huwag mo na akong hayaan mapahamak para matuto lang ako. Yes, the Lord will say, yes, I will do it because you are favored by God. Hindi yung mananalangin tayo sa Diyos na Panginoon, kung kalooban mo mangyari sa akin to, bahala ka sa buhay mo. Huwag na akong tayo magsalita ng mga kapatid. Totoo may pagsubok sa Bible. Yung mga taong sinusubukan lang ng Diyos, yung mga taong naniniwala sa pagsubok. Grace is greater than our trials. Okay, sige, maraming salamat. Palakpakan uli natin ang ating Panginoon. Nag-alarm na, ibig sabihin, mag-ano na daw ako, question and answer na. Nag-alarm na yung cellphone ko. Guys, eto maiba tayo wag naman kayo ma-offend. Iba yung positive thinking sa faith. Yung ginagawa natin, hindi to positive thinking mga kapatid. Ang positive thinking is full of hypocrisy. Positive thinker ka lang, pero ang totoo, hindi naman yun ang paniniwala mo. Magkaiba po ang positive thinking sa faith. Ang faith, may basihan ka. Ang basihan mo, yung ginawa ni Kristo. Ang positive thinking, wala kang basihan. Naniniwala ka sa bagay na wala namang sinasabi sa Biblia. Wala kang Biblia. Pag faith, ang faith, may basihan ka. Yung sinasabi ng Biblia. The reason why believe in what in the Bible. Ang faith ay magkaiba sa positive thinking. Yung mga tinuturo ng mga New Age movement, positive thinking, law of assumption na yon, that is unbiblical. Walang faith yan. Hindi yan salita ng Diyos. Doon tayo sa salita ng Diyos, yung faith. Ang faith kasi may Diyos. Yung positive thinking, walang Diyos yan. Guess yun na. Iba yun mga kapatid. Huwag kayo maniniwala sa sinasabi ng sanlibutan na yung positive thinking tsaka faith pareho lang. Hindi, magkaiba sila. Ang positive thinking, walang Diyos. Dahil naniniwala ka lang na positive pero wala kang basihan. Ang faith naman, ang basihan mo kasi may ginawa si Kristo. Okay? Sige. Okay na. Maraming salamat. Maraming babasagin sa ating mga Pilipino, mga paniniwala natin mga Pilipino, kaya dapat sa atin isang radikal na pagbabago. Isang radikal na pagbabago na dapat tayong maniwala doon sa sinasabi ng Biblia lang mismo. In Scripture alone, sola Scriptura, Bible alone. Wala nang ibang paniniwala, just only Bible, what the Bible says. Sola Scriptura tayo mga kapatid. Yun ang faith. Ang faith may halong Bible. Ang positive thinking, walang halong Bible po yan. You are dealing with yourself, reconditioning yourself about positive way. Okay? Okay, good. Okay, sige. Pwede na magtanong iba, no? Pwede mag-type na po ng Charito yung magtatanong. At I will entertain questions from 9 p.m. hanggang 10. Unahin natin si Maricena. Maricena, kapatid, pwede na po kayo magtanong. Good evening sa lahat, Charito mga kapatid, Pastor Charito. Good evening po. Okay. Go ahead po. Pastor, hindi mo na ako magtatanong, pero mag-share lang ako about sa natin ngayon, yung sa paksa natin ngayon. Hindi ko inaasahan na na totoo pala talaga, biblical pala yun pala talaga, Pastor,
Kasi, nung na-convert kasi ako from Catholic to Baptist, perverted yung Baptist na napasukan ko, Pastor eh. So hanggang simula noon, paano na ako, kung saan na akong mga Christian churches napunta, no? Hanggang sa nagpunta, ang pinakalas kong na napasukan Islam. So nag-Islam ako, nag-Shahada ako. So, ang nangyari, umalis din ako doon, tapos bumalik ako ng Catholic. Basta bago po lahat nangyari yun, parang yung ano na ako, Pastor, yung gulong-gulo na ako kasi hindi ko na maintindihan kung sobrang dami ba naman ng aral na napuntahan ko. So, litong-lito na ako. Tapos, nung time talaga na talaga iiyak na ako kasi hindi ko maintindihan yung Trinity. Ano ba yung Trinity? Tapos, napunta ako ng Islam, sabi ng Islam, di ba monotheism sila? So, parang yun yung iisa ang Diyos. So, ibig sabihin, sila yung tama. Parang nandun na lahat yun eh. Tapos, ang nangyari ng Pastor, nag-iiyak na lang ako, nagkukulong ako dun sa kwarto ko, tapos umiiyak ako. Tapos sabi ko, Lord, hindi ko maintindihan kasi kung manampalataya ako sa'yo, tapos meron palang anak, hindi ko alam kung sino sa kanila yung totoong Diyos. Yun talaga iniiyak ko. Tapos sabi ko, nung huli na talaga, pagod na ako. Sabi ko, nabitawan ko yung salita, Pastor, na Lord, kahit mamuhay ako or mabuhay ako ng pinakamahirap sa mundo nito, basta ituro mo lang sa akin kung yung totoong daan. Ganon yung nasabi ko, Pastor eh. Ganon yung nasabi ko. Pero simula noon, talagang by works talaga ako. As in, by works yung ginagawa ko. Like, kung saan ako nagpupunta. Talagang basta yun yung buhay ko bilang perverted, Pastor. Tapos, na-realize ko ngayon yun, kasi dun sa binitawan ko, parang yun talaga yung malaking impact na nabitawan ko kasi dapat may mga opportunity na makapagtapos ako, tapos may opportunity na pupunta ako ng US, pero lahat yun talagang dinecline ko. Kasi natatakot ako na baka pag yumaman ako makalimutan ko yung Diyos, which is super mali pala talaga si biblically. Yun talaga. So nakarelate talaga ako, Pastor, sa topic na to. Amen. Salamat, kapatid, sa sharing mo. Pero wala ka talaga itatanong, kapatid. Pastor, na lang prayer kasi next week po kasi uupirahan ako sa matres. So, siya, Pastor, pag-pray ko na available yung doktor na mag-oopera sa akin kasi yun po yung yung kulang kasi yung doktor talaga. So, parang sabi doon sa na kailangan may schedule ako kung sino yung doktor or kung may doktor na available. So yung prayer ko Pastor, kiniklaim ko hindi sana. Yung prayer ko na yun nga, tapos bigyan tayo ng Diyos. Alam ko naman yun ng talagang magaling na doktor tsaka yung may pananampalataya din sa kanya. Tapos yung sa mga na lang, nililit up ko na lahat dun sa Panginoon. Amen. Nag-amen na ako. O narinig na ng Diyos yung panalangin mo. So claim it na dininig na ng Diyos. Narinig ka na ng Diyos ngayon. So amen na tayo lahat. Okay na. Oo, amen. Ganun lang yun. Kausap ni Lord. Just say it and it will happen. Nasabi mo na, yan na, narinig ka na ng Diyos. Palakpakan mo na ang Panginoon. Dininig na ng Diyos yung panalangin mo. Be it. In Jesus' name, be it. Okay? So, salamat, kapatid. Malaking inspirasyon ka rin sa amin dito sa group. Marami kang mga natataon lagi na natatawag kita. Ewan kong bakit ganun. Pero sige, salamat. Patuloy lang tayo sa pag-aaral. Salamat. Yes, Pastor. Glory sa Diyos. Salamat. Thank you, Lord. Kasi na ako 38 years akong nasa perverted. Tapos, magto 2 years na akong nasa full grace. Kaya praise God talaga. Basta lang, kapatid, patuloy lang sa pag-aaral. Yung mga sinabi mo kanina, prayer na yun. Prayer na yun. Kung ano yung sinabi mo kanina. Yes, yung prayer request mo na yun, dininig na ng Diyos yun. Amen. Kaya nga, Pastor, ngayon, pinanampalatayanan ko talaga na, Lord, sabi ko, alam ko, yayaman ako bago mag-out.
Mangyayari yun. Lago tayo kunin ng Panginoon lahat ng ating mga kahilingan. Isa-satisfied ng Diyos yan. Amen. The Lord is our satisfaction. Antayin lang natin. Oh. Ang Diyos hindi late, hindi late. Salamat po kapatid sa inyong patotoo. Patuloy po nawa. No? Narito po. Sarito po. Wait lang po mga kapatid. May nagtanong dito, no? Ang sabi niya, Pastor Edwin, gusto ko lang maliwanagan bakit may simba tuwing Miyerkules. Saan po ba mababa sa old or sa new? Mga kapatid, yung pagsimba-simba pong yan, tao lang po nag-i-schedule yun eh. Oh. Eh kung may midweek service, eh ano ngayon kung may mag-midweek service? Para lang po yan sa ating pamamahala sa buhay, tayo yung mga busy tao kaya nagde-declare. Baka pwede naman kayo mag-service ng Tuesday ng madaling araw. Wala naman kasi sa Bible yung schedule eh. Alam niyo sino na may sabi ng schedule? Religion lang may sabi po niyan. May mga don't watch pa nga. O okay, maganda yun. Oh. Hindi naman big deal sa Diyos kung anong araw ng pagsimba mo, pero itong mga Sabadistan to gusto Sabado. Sabado raw ang araw, tamang araw ng pagsamba. Oh. Eh, ba't naman ako? Hindi naman ako nagsisimba. Hindi naman ako, gaya ngayon, 1 buwan na akong hindi nagsisimba kila Bishop Emmy. Eh di sana minalas na ako. Eh bakit na puro magaganda yung mga nangyayari sa amin? Bakit punong-puno kami ng peace of mind? Kahit na hindi kami nagsisimba? Pastor, kita-kits bukas. Tingnan natin kung makapunta ako kay Bishop bukas. Busy tayo eh. Kailangan ng KNM eh. Kanina kasi nagturo ako sa Navotas. Parang eto na yung araw ng Sabado ang naging rest day namin mag-asawa. Kaya bukas, tingnan natin. O nagkasala ba ako po hindi ako nagsimba? Alam niyo mga kapatid, inalipin tayo ng religion eh, na meron dapat ganito gawin mo, gantong araw ang gawin mo, dapat ganito gawin mo. Lumaya na tayo doon. Walang inuutos ang Diyos na dapat ganito ang pagsisimba mo. Dapat aating ka ng linggo, dapat service nyo linggo, dapat nauuna yung worship, opening prayer, dapat nauhuli ang preaching, dapat nauhuli ang operatory. Gagawin mo, tatayo, uupo, kakanta, iiyak. Yan ay religion mga kapatid eh. Religion lang may sabi niyan. Kaya nga religion, alam niyo yung word na religion. Pag sinabing religion, sa ating modern, bagamat ang sinasabi ng Bible, ang religion, kinuha sa salitang Grego na religare, ang religare ay means reconciliation sa Diyos. Yun ang original sinabi ng religion, reconciliation. Kaya nga lang, sa panahon natin ngayon, ang modern term ng religion is all about gawain, activities sa spiritual na bagay. Yun naman ang sa atin. Ang binabanggit kong religion dito, yung modern, yung meaning ngayon. Kaya kung may magko-correct sa akin, Pastor, hindi naman na meaning ng religion religare eh. Oo, alam ko yun mga kapatid. Yun ang sinasabi ng Bible. Pero pag yung sinasabing religion ngayon, that is all about activities lang. Hindi ka lang naka-attend ng youth fellowship, nagkakasala ka na. Mga kapatid, wala ring tamang lugar kung saan ka sisimba, kung online ba o on-site. Pag hindi on-site, hindi na legit. Mali na naman. Bakit? Yung pagtitipon bang sinasabi sa Hebrew 10:25, hindi ba pagtitipon to, itong ginagawa natin? Sige nga. O sige nga, tayo ba? Ano ba tayo? Di ba tao naman tayo, di ba? Totoong tao tayo. Ano ba gusto nyo? On-site. Pag sinabing on-site, physical tao, makikita nyo. Eh bakit tayo naman? Tao naman tayo ah. Nasa loob lang tayo ng platform ng software. O yung mga nakakita sa akin kanina, o ako rin naman yung kausap nyo ngayon ah. Ano pagkakaiba nun? Ako pa rin yung Edwin na nakasalamin. Mahilig sa robot. Ako rin yun eh. O ano, hindi ka na nakapagsimba porke online? Bakit? Religion. God hates religion.
Nais ng Diyos kalayaan. Basa Galatia 5:1. Oh. Malaya na tayo dapat dahil pinalaya na tayo ni Kristo, kaya magpakatatag kayo at wag nang paalipin pang muli. Yung alipin ka ng bagay na dapat mong gawin, alipin ka pa noon. Alipin ka ng bagay na dapat this, dapat that, do this, do that, do this, do that. Sabi ng isang kapatid, ako 7, ano naman kung di ka nagsisimba? Oh. Ano naman kung di ka nagsisimba? Actually, kung tutuusin nga, nagsimba ka nga sa isang sa isang physical church. Pinagtuturo pa naman wrong gospel. Nagsayang ka lang ng oras, natutunan mo wrong gospel, tapos nahusgahan ka pa. Pag-uwi mo, condemnation na. Nabawasan ka pa ng pera. Na-stress ka pa, pinatamaan ka pa ng pastor sa preaching. Ano 'yun? Biro mo, tas mag-o-offering ka pa, nagbabayad ka ng offering para lang patamaan ka ng pastor. Ano 'yun? Di ba, wala, lokohan naglolokohan lang tayo eh. Ang totoo niya mga kapatid, walang sinasabi ang Biblia regarding sa pagsisimba. Ngayon, ang advantage lang talaga ng mga tao nagsisimba kagaya natin, natututo tayo. Yun lang naman ang advantage nun. Ang mahalaga sa Diyos, yung pananampalataya mo sa kanyang anak, yun ang pinakamahalaga, yung pinaka-matters of all sa New Testament. Oh, yun ang kalooban ng Diyos. Yun ang kalooban ng Diyos Ama. Basa. John 6:40. Basa tayo. Sabi ng kambing, basa raw. Ito yung importante sapagkat ito ang kalooban ng aking Ama. Magsimba kayo linggo-linggo ba? Hindi naman yun sinabi eh. Ito ang kalooban ng aking Ama. Magtayo kayo ng 12. Yun ba ang sinabi? Hindi. Ang sinabi rito, ito ang kalooban ng aking Ama. Ang lahat ng kumilala at sumampalataya sa anak ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Napaka-importante sa Diyos. Ito ang pinaka-importante sa lahat sa buhay natin, yung panampalataya sa kanyang anak. Ano yung pananampalataya mo sa kanyang anak? Ang dami noon kay Pablo. 5 yun actually. Pinatawad ka, naging dahilan kung ba't ikay naligtas at naging banal sa mata ng Diyos. Ikaw ay tsarito, dahil ikay tsarito, ikay pinagpalat pinabulan, kaya ka pinagaling sa lahat ng iyong mga sakit karamdaman. Finished work of Christ ang mahalaga sa atin. Oh. Kaya nga sabi ni Kristo, di ba, lumapit kayo sa akin, kayo mga napapagalan at nabibigit ang lubha. Ang pamatok ko ay magaang. Totoo naman ang pamatok ni Kristo ay magaang Just to believe. Kaya finished work of Christ ang mahalaga kasi sa pagsimba-simba mo. Sisimba ka nga, wala rin. Alam niyo paboritong paboritong book ng mga hindi nagbabasa ng Bible, yung sinulat ni John. 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 Saan sa Bible yan? John lang yan. John lang. Hindi, John lang John. Diyan lang, John. Ano natutunan nyo? Hindi ka nakapagsimba ng maayos kasi wala ka natutunan. Nagpunta ka lang doon, masabi na nagsisimba ka. Alam nyo tayo mga Pilipino talaga, marami tayong mga kaipokritohan sa buhay sa totoo lang. Kaya napakahalaga na yung sinasabi ng Bible ni Pablo, basa tayo, basa. Romans chapter 12. Sabi rito, kaya mga kapatid, alang-alang sa masaganang, ito pala, verse 2 pala, huwag na kayo makiayon sa mundong ito. Mag-iba kayo ng pag-iisip.
Renewing your mind. Oh. Kung tutusin nga, hindi na tayo nakakapag-Santa Cena eh. Oh. Hindi naman kasi tayo, bounded ng rules and regulation na dapat every per Sunday mag-Santa Cena tayo. Oh. Nung nagsasanta Cena ako dito, lahat nagbubukas ng camera. Dumating ang oras, ayaw na magbukas ng camera. O bakit? Ibig sabihin, hindi lahat ng oras may sasang-ayon sa'yo. Ang nais ng ating Panginoong Diyos, maging malaya tayo. Huwag natin ikahon ng Diyos. Sa oras na to, nais ng Diyos na magsimba ka, pwede. Pwedeng hindi, pwedeng dapat, pwedeng hindi. Hindi yung lagi na lang iniisip mo na, hindi, kalooban ng Diyos na magsimba. O, kailangan pumunta, kaya kahit na nagkakasakit ka na. Kahit na masama ang pakiramdam mo, pupunta ka pa rin ng simbahan. Pagdating sa simbahan, tutulog ka lang ng tutulog. Minsan, yung ibang mga Kristiyano na nagpapanggap na nagsisimba, yung simbahan, ginagawa na lang sleeping quarter eh. Natutulog sa church. O mga kapatid, tandaan nyo mga kapatid, walang sinasabi ang Biblia na tamang oras, tamang araw, dapat gawin sa pagsisimba. Discretion na ho natin po yun. At wala rin sinasabi sa Bible na dapat online at dapat on-site. Walang ganun. Ang mahalaga, nagkakatipon. Okay? Sa panahon natin ngayon, na-imbento ang Facebook, na-imbento ang social media, na-imbento ang internet. Oh, dahilan, bakit nilob ng Diyos mangyari yan? Para yung mga hindi nakakapagsimba, mga nasa pag-abroad, inimbento tong Google Meet. O merong kagaya ko ng pastor na nakapag-isip na Google Meet na lang tayo para yung mga taga-ibang bansa o yung mga nasa ibang lugar. O practical. Kaya ako naisip ng magpa-Google Meet. O understanding lang po mga kapatid. We should expand our understanding sa mga bagay-bagay na nangyayari sa mundo ngayon. Okay? Ganun talaga, may technology na talaga. Ganun talaga. Gaya dati, sabi nila magdala ka raw ng Bible sa simbahan. Merong pastor na pag hindi ka nagdala ng Bible sa simbahan, lumalabas na kinakahiya mo raw ang salita ng Diyos. Meron akong pastor na gano'n no? Ayaw ng Bible nasa cellphone. Kasi raw kapag nasa cellphone daw yung Bible, pag may nag-chat daw, mababasa, hindi na tayo makakapag-focus. Kaya hindi raw galing sa Diyos daw yung ang Bible mo nasa cellphone. Ay, Diyos ko, Lord. Oh. Pwede mo naman i-turn off yung data mo, no? Tsaka ka magbukas ng Bible, cellphone. O bakit? Kasi wala na, tumatanda na si pastor. Ay sus, hindi alam ang technology. Understanding mga kapatid, case-to-case basis, hindi natin pwedeng ikahon ng Diyos. Ang Diyos ay maunawain. Kung tayo mga tao nauunawaan natin mga bagay-bagay, nalilikha lamang tayo ng Diyos, what's more pa kaya yung Diyos na lumikha sa atin? Okay, next question tayo, no? Sige, ano pa ba? Si kapatid na Lot. Lot, sige, go ahead. Pwede ka na magtanong. Evening po, Pastor. Evening, hello. Pastor, nung dumating ang Panginoon, yun na may mga, nag-preach po siya sa mga Israelites. Mm. Pero ang binabanggit niya po palagi yung pagdating ng kaharian ng Diyos. Mm. Mhm. Yung rapture po ba nabanggit din niya po nung time na po siya nag-preach? Parang may nabanggit siya na rapture. Parang yung idea parang ganun. Kasi yung sinasabi sa Mateo na hindi nyo alam ang araw ng pagdating ng Panginoon, tsaka yung tinatawag na kukunin ng isa, iiwan ng isa, etc. Hindi tayo sigurado kung rapture yun. Kasi ang rapture po ay na-reveal lang sa panahon ni Apostol Pablo. Yung ginamit dun yung word na harpazo, yung harpazo sa pala, kung titingnan mo sa Greek, ito pala ay hinugot pataas. So, tinan nyo, no, basahin natin. No? Thessalonians chapter 4, verse 17. Kay Pablo nabanggit yung rapture naman talaga eh. Wala raw rapture sa Bible. O sige, tingnan natin kung wala Sabi rito, 16 sa araw na iyon, kasabay ng malakas na utos, ng tinig ng ang arkanghel at ang tunog ng trompeta.
Bababa ang Panginoon mula sa langit at mga namatay na sumampalataya kay Kristo ay bubuhayin muna. O mauunang mabuhay yung mga patay, magkakaroon muna ng resurrection. Yung mga nanampalataya kay Kristo, yung mga na kay Kristo. Okay? Pagkatapos, mahabang usapin to na kasamang Old Testament saints, mahabang usapin, una natin pag-usapan. Sa katapusan ng mundo, doon na lang panoorin. 17, pagkatapos tayo namang mga buhay pa at natitira ay ano daw, titipunin sa alapaap at sasalubungin ng Panginoon sa himpapawid. Tingnan natin to sa King James Version. Sabi rito, no? Then we are alive and remain shall be caught off. Caught off together. Yung caught off dito, tingnan natin sa Greek. Yung caught off dito ay word na, ang ginamit talaga ay harpazo. Pull up. Pull, take by force. Oh. Talagang hinugot pataas. May senaryong ganun, huhugutin ka pataas. Ito lang, nag-iisang verse sa Bible na nagsasabi na yung tao, tinranslate kagad pataas. So, ang rapture talaga ay nireveal lang kay Apostol Pablo. Dahil remember, si Apostol Pablo, ang sabi niya, mga pinapangaral niya ay hindi raw katahanan ng tao, hindi ito mula sa tao, ang nag-reveal sa kanya ay si Jesus Christ mismo. At isa sa ni-reveal ng Panginoong Yesus sa kanya, wherein si Jesus may sabi rin ito technically, na darating ang oras ang mga mananampalataya kay Kristo will be caught up together or hatakin pataas. Kaya ang totoong sinabi rito, pagkatapos tayong nabubuhay natitira ay aagawin, o ganda, no? O iaangat kasama nila sa mga ulap upang salubungin ng Panginoon sa himpapawid at kayo makapiling magpakailanman, etc., etc., etc. So, yung rapture. Kaya yung tinatanong mo kapatid kung kanino naging malinaw ang rapture. Naging malinaw ang rapture kay Apostol Pablo. Pero may idea na ganyan si Kristo. Kaya nga lang, hindi naintindihan siguro ng mga alagad. Tsaka pangatlo kapatid, no, nung panahon ng buhay ni Kristo sa Mateo 24. Kasi sa Mateo 24 nababasa yung sinasabi mo eh. Nung oras na yun, hindi pa namamatay si Kristo. Wala pang Kristiyano, wala pang Hentil. Hudyo pa lang ang kinakausap ng Diyos. So magitan ni Kristo. At yung mga Hudyong ito ay under the law. Ngayon, dinadala ni Kristo ang mga Hudyo from the law to God's kingdom o gospel of God's kingdom. Nandun pa lang yung transition. Tingnan nyo, no? Dispensation ng law, Moses hanggang sa panahon ni John the Baptist. Mula nung dumating si John the Baptist sa mata ng mga Hudyo, iniwan na nila ang kautusan at nanampalataya sila sa paghahari ng Diyos. Hanggang sa dumating nga si Kristo na tinawag din sa mga Hudyo, ang pinapangaral ni Kristo ay paghahari ng Diyos. Ibig sabihin mga kapatid, tungkol sa paghahari ni Kristo ang pinapangaral ni Kristo. At pagdating doon kay Pedro, ganun din. Pero iba yung gospel sa ating mga hentil. Sa atin, gospel of grace, hindi kingdom. Kasi hindi naman tayo Hudyo para sabihin mo na maging kaisa ka sa kaharian ng Israel, hindi ka naman Israel . So iba yung mensahe sa atin. Ang mensahe sa atin is biyaya lamang, kinahabagan lang. Kaya nga sabi sa Biblia, kinahabagan lang ang mga hentil tayo. Iba yung gospel sa atin. Ito ay applicable lang noong panahon pa lang na yun. Pero ngayon kung tatanungin mo ko, paano yung mga Israel ngayon na nabuo sa Israel ngayon? Kailangan nasa dispensation sila ngayon ng ni Apostol Pablo. Ang kaligtasan nila ngayon ay gospel ni Apostol Pablo kasi ang liwanag sa Romans chapter 2 verse 16 na hatulan ng Diyos balang araw ang lahat ng tao ayon sa gospel na sinasabi ni Apostol Pablo by Jesus Christ. Yun po ang nasa dispensation niyang kapatid. Kaya yung mga nababasa mo kapatid, dapat tingnan mo anong dispensation ba to, anong panahon ba ito. So yun ang ating dapat i-consider. So yun lamang po masasagot ko dyan kapatid. Pastor, meron pong mga group ng Jew ngayon na nakakilala po sa Panginoon na nag-follow din po ako sa kanila.
So, ibig Mhm. sabihin, entitled din po sila dito sa promise na to na rapture, na kahit po na doon na sila, makakasama po din sila. Tama If po. they if they believe in the gospel of Jesus Christ, they will save and they will kasama sila sa rapture. Kasi tinan mo kapatid, no? Tatlong tao o group ng tao ang sinasabi ang Bible. Jews, Gentiles, and Church of God. Okay? Yung Jews nasa Israel lang, mga under the law. Yung Gentiles, tayo kinahabagan lang, yung mga unbeliever tayo. Pero pag once na ikaw ay nanampalataya kay Kristo, kasama ka na sa ikatlong grupo, yung Church of God. Wherein, itong Church of God na ito, kahit Hudyo o Hentil, basta nanampalataya kay Kristo, kasama sila sa ikatlong grupo. Kaya yung mga sinasabi nyo na mga Hudyo na kasamahan, pag sila nanampalataya kay Kristo, makakasama sila doon sa group of people na wherein ito nga yung church, ito yung bride of Christ, ito nga tayo. Opo. Yun po yung kapatid. Tapos, Pastor, ang narinig ko rin po na nanalangin po sila, ang prayer din po nila ay yung sa pangalan sa pangalan po ni Yeshua HaMashiach. Yun daw po yung real name, ayun yung translation po sa language na ginamit noon. Bakit Mm. po ba binago yung name ng Panginoon sa Bible? Bakit po kayo na-translate din po siya? Di po ba dapat yung name natin, kung ano po yung name natin noon? Di ba dapat yun din po yung name natin kung babaguhin man yung lingwahe? Wala tayong magagawa eh. Alam mo kapatid, kahit ba Jesus yan, i-honor pa rin ni Jesus na tawagin mo siyang Jesus. Tawagin mo siyang Jesus sa Tagalog, ino-honor ng Diyos yun. So hindi naman big deal sa Diyos yun eh. Yung Diyos naman natin, hindi naman mainisin yun eh. Ba't hindi naman yun ang pangalan ko? Bakit yung sinasabi mo sa akin? Hindi ganun ang Diyos. Ang Diyos po natin, basta alam mo sa puso mo na siya yung tinatawag mo. Kasi ang Diyos tumitingin sa puso natin eh. Etong taon to, kahit Jesus ang tawag dito sa akin, alam ko ako ang tinatawag niya. Kaya granted pa rin ng Diyos yung panalangin mo. Hindi naman kasi big deal kapatid ko ano ipangalan, ano itawag mo sa Diyos eh. O, tayo, Jesus. O ibig sabihin tayo, pag tinawag natin Jesus, hindi na tayo legit. Pag tinawag natin Jesus, hindi na legit. Ang legit lang yung Hebreo na understood na po yung kapatid. Kaya yun ang dahilan siguro kung bakit tinranslate nila na, o sige, translate na lang natin to na kung English o sa English ng Yeshua, edi Jesus o edi nilagay Jesus. Wala naman pong big deal doon kapatid sa bagong tipan. Sige, clear po, Pastor. Thank you po. Yun lang po. Okay. Salamat po, 9:38 PM. Okay. O sa mga Hudyo, talagang ganun talaga mga Hudyo mga kapatid. Kasi utos sa kanila yun eh, na huwag mong babanggitin ang pangalan ng Diyos sa walang kabuluhan. Dapat tama yung pangalan ng Diyos. O sa kanila yun. Pero sa atin wala naman tayo, hindi naman tayo sa kautusan eh. Kahit tawagin natin siyang Jesus, pareho din naman eh. Yeshua, Jesus. O sige, next question. Type nyo lang po siya rito. Lalaki naman Dennis sa bando. Pwede na po kayo magtanong kapatid na Dennis. Pastor, good evening. Hello, good evening. Hello. Opo, good evening. May na kasi yung data ko dito. Kaya Okay lang, okay lang. technical. Opo. Pastor, Sige po. may follow-up question ako. Last week nakapagtanong din ako about sa immorality. Ngayon kasi Mhm. may ako sa Galatians 5:19. Yung pangangalo niya, considered as immorality yun, lalo na sa mga lalaki, di ba? Mm. So doon, sinasabi sa Galatians na binantaan ni Apostol Pablo yung gumagawa nun, hindi raw papapasokin sa kaharian ng langit. Mm. So halimbawa, katulad na lang ng case ng mga LGBT ngayon, babae sa babae, pag nakamatayan yung ganong case, sa tingin po ba ninyo, Mm. sila pupunta ng langit? Unless na tumanggap sila kasi dalawang yun eh, dalawang case na hindi pa sila tumatanggap na kamatayan nila, yung ba'y pupunta sila ng langit sa palagay nyo lang? Ito kasing Galatians 5:19, para sa mga unbeliever to na hindi nanampalataya. Tingnan nyo, no? Sapagkat, sabi dito sa 5:17, sapagkat ang laman ay pagnanasa ng laban sa Espiritu, at ang Espiritu ay laban sa laman, sapagkat ito ay laban sa isa't isa, upang hindi niyo magawa mga bagay. Sabi dito, sa pubalit kayo ay pinapatnubayan ng Espiritu. Sino yung pinapatnubayan ng Espiritu dito? Mga Kristiyano, of course.
Di ba? Sangayon ka ba, kapatid, na ang Opo, opo. pinapatnubay ng banal na espiritu ay ano, mga Kristiyano? O so, ibig sabihin, may tinutukoy dito si Pablo. Mga Okay. Kristiyano at mga hindi. Hmm. Okay. Ngayon, sabi dito, tayo daw mga Kristiyano, ano daw, kayo'y wala sa ilalim daw ng kautusan. O tayo nga yan, hindi tayo ilalim ng kautusan. Ngayon ay hayag na ang mga gawa ng laman. O, Oh, ngayon, pangangalun. eto, iniisa-isa to, di ba? Marami to. Hmm. O. Pero tandaan, ang usapan dito, yung mga pinapatnubayan ng Espiritu. Pero sa pagdating ng 22, ito sinabi, subalit ang bunga ng Espiritu. Sino yung merong Espiritu? Yung mga Kristiyano. Ngayon, sino yung hindi pinapatnubayan ng Espiritu? Mga unbeliever. Kaya dalawa ang binabanggit dito, Kristiyano at unbeliever. Sa madaling salita, yung sinasabi rito sa 19, ito yung mga unbeliever na hindi pa pinapatnubayan ng Espiritu. Kaya yung gawa ng laman nila, ito yun. Gawa ng laman, pakikiapid, etc. hanggang 21. Kaya dito sinabi na hindi magmamana ng kaharian ng Diyos yung mga ganito. Kaya sila hindi magmamana ng kaharian ng Diyos kasi wala sa kanilang espiritu. Hindi pa sila born again. Sa madaling salita, ang hindi pagmamana ng kaharian ng Diyos, yung hindi pa born again. Yung hindi pa pinapandubayan ng espiritu. Kaya nga pagdating ng 22 so balit ang bunga ng espiritu ay pag-ibig. Ito yun, mga Kristiyano na. O, ano daw yung mga Kristiyano? At ipinako sa krus ang mga nakay Kristo, ang laman na kasama nito. Ibig sabihin, isang pangako doon na kapag na kay Kristo ka na, pinako na yung kasalanan mo. Kasama yung gawa ng laman. Kaya kung nakaagawa ka man ng mali, o sa tingin mo immorality yung nagagawa mo, pag na kay Kristo ka, kasama pala sa binayaran yun. Kaya nga, once saved, always saved talaga. Marami mga Amazing pala. okay? So, Okay, ang Pastor, may... ang sinasabi rito, kapatid, yung mga hindi magmamana ng kaharian ng Diyos, kapag hindi ka born again, pag hindi ka pinapatnubayan ng Espiritu. Ganun yung kapatid. Okay, okay. Sige, salamat sa salamat sa clarification kasi nga minsan malilito pag wala tayong wala tayong tawag dito, yung guidance talaga na O, nag-aral talaga ng salita ng Diyos. kahit ikaw, kapatid, kaya mo nawain, basta sundin mo lang yung rules. Pag may nakita kang verse, tingnan mo yung buong context. Basahin mo buong chapter 5, no? Babasahin mo para hindi ka, huwag ka magpo-focus sa isang verse lang, basahin mo, umangat ka. Magbasa ka ng context para maintindihan mo na, sinasabi pala ni Pablo dito yung mga unbeliever pala. Okay. Pastor, may isa pa, okay lang? Sige po. Pastor, yung kasi rin ako, born again Christian, kaya lang, yung dati sinasabing sa perverted. Paano kaya yung mga nasirang ko at pinatanggap ng ibisya prayer? Sa tingin mo ba, valid po ba yun o ano? Lahat naman tayo, kapatid, dumaan ng perverted O ang tanong, hindi ba niloob ng Diyos yun? Niloob pa rin ng Diyos yun na maputo tayo ng perverted. Kasi nga, ang learning is a process. Tingnan mo, kapatid, no? Tingnan mo si Apostol Pedro. Si Apostol Pedro ba, nung disipulo ni Kristo, ligtas ba siya o hindi? Kung nakamatayan niya yung oras na yun. Actually, hindi pa nga siya totoong Christian Si Pedro, alam mo nyo kung bakit? Ba't ko nasabi? Nung kinulong si Kristo, tinanong siya ng matanda doon, 3 beses niyang dininay si Kristo Wait lang kapatid, post lang kita muna. Nung ang pagiging anak ng Diyos ay hindi po yan biglaan. Nakatakda po yan unti-unti. Si Pedro, alam naman natin yung story niya, 'di ba? Siya yung pinaka apostol ng Kristiyano pero bago nangyari 'yun, nangyari din yan na idininay niya si Kristo. Kaya nung panahon na disipulo pa lang siya ni Kristo, hindi pa siya totoong ligtas noon. Perverted pa siya kung patutuusin. Nangyari kay Pablo nung totoong naligtas siya nung araw ng Pentecost. Nung naintindihan niya na yung gospel. Lalo na nung Acts chapter 15 na nagtuturo na siya ng grace, nagtuturo na siya sa mga hentil. Kaya after nung pinako si Pablo ng pabaligtad,
Doon pa lang siya naligtas. O ganun din tayo mga kapatid. Tayo, nilob din ng Diyos na dumaan tayo sa perverted gospel para ihanda tayo sa katotohanan. Hmm. Para ihanda tayo sa nakatakdang araw na tayo ba ay maniniwala doon sa grace hanggang sa mapunta tayo sa full grace. Kaya nga sabi sa Romans 8:28, in all things that work together for good, lahat na nangyari sa atin, nagkalakip-lakip, niloob ng Diyos mangyari. Merong isang master planner na ginawa ang Diyos sa iyo. Na merong araw na na itatakda ka niya. Saan sa Bible to? Ito, bigyan ko kayo ng verse. Sabi rito, no? Sabi sa Romans 8:29, sapagkat nakilala na niya una pa na itinalaganan niya ang maging katulad na rawan ng kanyang anak. Ito yung sinasabi na foreknowledge, na alaman na ng Diyos, alam na ng Diyos kung dito malalaman, wait lang ito yon. Oh, number 1, ang stage niyan, alam na ng Diyos kung ano ang dulo ng buhay mo. Alam niya, foreknowledge ang tawag dyan. Ang tawag dyan ay foreknowledge. Ito, napag-usapan na natin to sa So, nabubura ba ang pangalan sa aklat ng buhay? Ito yung step. May process talaga, hindi kaagad-agad, malalaman mo kaagad yung totoo. Kasi may step Sabi rito, no, upang siya ay maging pangalan natin magkakapatid. Sabi rin, no, yung mga itinalaga, o yung mga number 2, itinakda ka na, itinakda. Yung mga itinalaga daw, ay kanya namang tinawag. Dati ang oras sa buhay mo, nakatakda ka na, kaya ang nangyayari sa buhay mo ay dadaan ka ng perverted, dadaan ka ng kung ano, hanggang sa darating ang oras na tatawagin ka ng Diyos. Tatawagin ka ng Diyos. Okay? Pagkatapos ng tinawag, ang mga ito'y tinawag ay tinuring na ganap. Kapag tinawag ka ng Panginoon at nag-response ka, yung pagtawag ng Diyos sa iyo about sa gospel, tumugon ka, doon ka pala maliligtas. Ito yung justified. Doon ka pala maliligtas, doon ka pala masisave. O ano yung 5th step? At ang mga itunuring na ganap, yung mga na-justified o naging ganap, yung mga naligtas, ay maluluwalhati din kasama niya, makakasama niya. Ito yung glorification o yun yung tawag na sa rapture. Glorification sa araw ng rapture. More on this topic sa nabubura ba ang ating pangalan sa aklat ng buhay. Pero kaya tingnan mo mga kapatid, no, itong sinasabi ng Romans chapter 29 hanggang 30, may stages talaga. Tinakda ka na ng Diyos, bata ka pa lang, inihanda ka na ng Diyos, at darating ang oras na tatawagin ka ng Diyos. Kagaya, halimbawa ako, tinakda na ako ng Diyos, 13 years old ako na samas ako sa isang born again Christian na na akala ko born again na ako. Yung pala perverted. Naging perverted ako mula 13 years old hanggang nung ako ay hanggang nung 2021. Noong 2021, ito yung panahon na ako'y tinawag na ng Diyos sa tamang gospel. Ang maganda sa akin, sa awa at biyaya ng Diyos, tumugon naman ako. Kaya ako na justified, saved. At sa araw ng rapture, I expected, ayon sa Bible, pangako ng Diyos, sa atin o sa akin, nasama-sama tayo sa rapture. Ganon din yung nangyari kay Apostol Pablo, di ba? O si Pablo tinawag, itinakda. O tinawag siya ni Kristo bilang mangista. Nung tinawag siya sa panahon ng Pentecostes, naligtas siya nung oras na yun. Kaya sa araw ng rapture, kasama siya sa bubuhayin ng Diyos. Ganon din si Pablo. Si Pablo itinakda. O ano ba siya dati? Persecutor ng mga Kristiyano. Pero nung dumating ang oras sa tinawag siya ng Panginoon, nung lalakad siya sa Damascus, sinabi niya, Saulo, Saulo, ba't mo ko inuusig? Tumugon siya. Natanggal yung kaliskis sa mata niya kay Ananias. Justified siya. Nangaral siya ng salita ng Diyos hanggang sa yung gospel natin. At balang araw, kasama siya sa rapture. Kapatid, ganun po ang cycle ng pagiging Christianity.
Kaya nga yun ang dahilan, hindi natin pwedeng i-judge yung tao na nasa perverted pa. Hindi natin pwede silang i-judge. Kasi hindi pa tapos ang Diyos sa kanila. Mm. May process mga kapatid. Mga alagad may process. Hindi porke alagad sila, ligtas na. Ang process ay nangyari at magandang halimbawa nga si Pedro, di ba? Kasi kung sabihin mo nga ligtas si Pedro ng disipulo, bakit niya dininay si Kristo? Oh, kita nyo na? Hindi pa siya nung oras na yun. Kaya kapatid, sa tingin ko, yun po ang sagot ko sa tanong mo na regarding doon sa mga perverted, may tamang oras din. Pwedeng nakatakda silang maligtas, pwedeng hindi din. Ganun lang yung mga kapatid. Okay po, Pastor, salamat. Kasi ano rin ako, nagkaroon ng parang curiosity. Bakit nga naman ganun? Dito pala biyaya lang. Kasi alam mo, sa totoo lang, magto 2 weeks pa lang akong nag-a-attend dito. Hindi ko rin alam kung paano napunta yung channel na to. Basta isang araw, bigla na lang lumabas. At tinignan ko, pinanood ko yung video. Sabi ko, kakaiba ito Kasi dati, against ako sa usas na doctrine. Once evolution, hindi ako naniniwala doon. Pero nung marinig ko sa inyo, sabi ko, parang may something ako ditong dapat natuklasin. Kaya yun, nagpursige akong ipalo yung lahat ng video nyo. Halos ng KMN. Talagang Opo. yun. Sinubaybayan ko. Saka yung mga iba pang video, maliban sa So yun, salamat sa patuloy kaliwanagan sa mga katuruan ng Biblia, salita ng Diyos. At yung last ko na ito personal tanong, Pastor, personal. Kasi napanood ko yung The Blessed Reader reaction sa video mo, part 2 yata yun, yung sinasabi niya. Hindi ako nag-agree doon kasi unang-una, may bias akong nakikita. Ito lang mga 2 days ago kung lumabas sa cellphone ko. Sabi ko, parang hindi bias, kaya nakakomment ako doon. Sabi ko, bro, parang may bias yung mo kasi ikaw lang nagsasalita. Si Pastor Eddie hindi mo pinapasalita at hindi ko alam kung yung kinakat mo na video ay tama nga doon sa topic na pinag-uusapan. Although marami siyang verses from the New Testament, kay Peter, kay Pablo. Sabi ko, hindi ko maano ano kaya ito, napanood mo na yung second part ng kanyang reaction sa video mo? Opo. Dati na yan na Blessed Reader, oo. Actually, may reaction video rin naman ako sa kanya. Okay. Thank you. Sige. Kapag panoorin mo lang. Hanapin ko yan, hanapin ko. Meron doon, may nag-react ako doon. Nakita ko isa lang nagsasalita tapos magsasalita ka ng kaunti, ikakat niya, puputulin ka tapos siya lang palagi, siya lang. Kasi nga tinamad ako, sabi ko parang hindi maganda rin naman ang nito. Saka yung nakulangan ako sa kanya yung sinasabing hermeneutics at dispensation. Yung mga pinapalabas na versus reference. Yun ang ko doon, napansin ko sa kanya. Ayaw mo siya, kapatid. Ngayon yung vlog niya ngayon, more on news, sikat na siya. Naging newscaster na siya. Sorry, inano ko lang kasi sabi ko imposible naman walang react ito si Pastor Edwin. Wala, vlogger talaga. Pareho kaming vlogger kasi. Style niya yan vlogger din siya. Style niya yan pamparami ng views. So kaya napunta siya sa international news. So ayaw mo siya. Ganun talaga. Hindi nga ako doon, nag-like ko, nag-subscribe. Yung na yun, sabi ko, basta nag-comment lang ako, sabi ko parang may bias. Hindi ito yung itinuturo kasi pinutol-putol niya, chap-chap. Magkasalita ka ng 2 words o 3 words, puputulin niya. Siya na lang tuloy-tuloy ang magbibigay ng kanyang argument. Basta kapatid na may papayo ko lang sa iyo, patuloy ka lang ng pag-aaral. Pag-aralan mo mabuti yung full grace. Try to consider channel na to. Salamat sa pag-consider sa channel na to. Kung gusto mo pa lang na iba pang putahin ng full grace, nandiyan naman po yung EMI channel kay Bishop Emmy Domingo. Pag regarding sa mga bagay na proper na pagtuturo. Kasi ang pagtuturo ko kasi iba medyo pang barubal. Pero kay Bishop Emmy, napaka-soft niya magturo. Dito proper ang pagtuturo niya. So consider mo rin yung channel ni Bishop.
Yun lang yung sa akin din. Para nang sa ganon na makumpara, maano natin. At makikita mo rin na hindi kami contradict. Opo nga, Okay. opo. Kasi Pastor, kaya yung ano, kasi doon ako nag-aral kaya hindi kami contradict kaya okay, okay. mm. Yung ano pala, yung sa Strong Concordance, kasi nakapag-download ako pero hindi ko alam gamitin ito. Pero minsan, may mga verses na tinitingnan ko rin talaga doon sa Strong Concordance. Yung nga, yung original is Greek. Kaya lang kanina, may nabanggit ako sa video mo, hindi ko lang kasi kanina binabalik-balikan ko yung 73, yung last week nating topic. May nabanggit ka dong e-sword ba yun? E-sword up? Ito po, opo, e-sword to. Itong ginagamit kong to, itong Bible na to. Sige, mamaya kapatid, i-chat mo ako ito sa page natin. Chat mo lang ako. Send ko sa iyo yung yung link ng e-sword na may Tagalog na. Kasi ang e-sword na inada-download yan through online. Pero yung sa akin kasi hindi lang e-sword na mada-download mo, pati na rin yung mga Tagalog. Para pareho tayo ng ng source ng Bible. Mga kapatid, hindi lang ikaw kapatid, yung mga tao dito, no, nagmamagandang loob na po ako, libre to, walang bayad. Sige lang. Kaya nga lang kasi hindi ko to pwedeng i-post sa page, baka wala sa panahon yung page natin, bawal kasi yun eh. Kaya maganda i-message yun na lang ako, doon ko na lang send sa inyo. Okay? So mamaya mag-chat lang tayo. Okay, Pastor, maraming salamat. Nasumubra na tayo. Thank you. Okay lang. Charito. Highly Salamat. favored kasi yun naman binibigkas ko tuwing morning ngayon, tuwing morning pagkagising ko. Yung 5 na yun na tinapos, yun talaga palagi kong binibigkas. Very good. Simula na Salamat po. mapanood ko yung yung vlog mo na to, yung The Christ TV, yung Came In. Doon ako namulat eh, sa Came In. Amen. Glory to God po kapatid. Salamat. Lahat ng ito ay biyaya ng Diyos sa atin lahat. Sa atin po yun. Tayo po ang nagbe-benefit. Salamat po sa Panginoon talaga. Okay, salamat sa oras mo kapatid. Charito. Okay, maraming salamat po. 10 o'clock PM o 10:02 PM. Medyo na-late lang tayo ng 2 minuto. Isa lang masasabi ko mga kapatid, no, patuloy lang po tayo sa pag-aaral ng Full Grace. Napakahalaga ho ng pag-aaral. Total na, dito na naman kayo sa channel natin. Uy, aral-aral lang mga kapatid. Huwag tayo basta-basta huwag nating gagayahin yung ibang perverted gospel na aatin lang linggo, yun lang ang alam. Pag tatanungin mo, pag umatin ng linggo, walang natututunan. Aral lang po tayo. Ang maganda lang kasi sa atin, itong mga Sunday o itong mga Saturday services natin, na re-upload to. For example, ngayon, next week, ma-re-upload to. O doon, panoorin nyo na lang. Naka-premiere naman yan, naka-schedule naman yan. At anytime pwede nyo panoorin. Pag-aaral po natin. Okay? So maraming salamat mga kapatid. Mahal na mahal ko po kayong lahat. At maraming salamat po sa inyo. Thank you so much, Pastor. Thank Thank you you. po. Thank you po. Galing po. Okay. Pastor. Salamat po. Thank you po. Salamat po, Pastor. Salamat po. Charito lahat. Sa lahat. Thank you so much. Okay, mahal na mahal ko kayo mga kapatid kapatid ko kayo sa Panginoon. Sa Rapture, makikita pa tayo. Yung mansion natin sa eternity, magkakasama pa rin tayo doon. Kaya good luck na lang po sa mga nanonood. Stay blessed po. See you next week. Love you.